Hello guys. So, welcome again to my YouTube channel. So yun guys, bago natin simulan yung tutorial, make sure nakasubscribe ka, click the notification bell para updated sa mga tutorial natin guys. Siyempre guys, magandang umaga, magandang tanghali, madahapon, o gabi, kung anong oras mo ito napapanood itong video to. Meron pa sige na i-share po na about na po sa GCash. Kung paano ba maglagay po ng balance po sa Paymaya gamit po yung GCash. Take note nga pala guys, kapag masasend po kayo ng balance po sa Paymaya gamit po yung GCash, ang nakalagay po dito guys ay Maya. Pinaikli lang po ni GCash po yun ha. Ang nilagay po dyan ay Maya. Pero same lang din po sila guys sa Paymaya po ha. Application po na Paymaya po itong itutulong ko po sa inyo. Na pwede po inyong i-reseller or gusto mo lang ilagay sa sarili mong Paymaya. Kung meron kang sariling Paymaya guys ha. Depende po sa inyo kung naka-Android phone kayo na katulad ko or tablet, iPhone, iPad. Punta po tayo dito sa Play Store kung ikaw naka-Android phone or tablet. Kung wala pa po kayo guys na application po na GCash. Type po natin dito ay GCash. Yan po kasi nga po meron po akong chinek po sa application po sa Play Store sa GCash. Kaya po lumabas po sa akin guys yan kaya i-click ko na po siya. Hindi ko na po siya ito-type. Click natin yan. Then yung pangalan po ng GCash po dito at yung logo, same lang din po sila sa iPhone, iPad. Pause ko muna itong video na ito guys kasi nag-loading pa po siya. Okay, lumabas na po siya. Ito po similar po sila ng iPhone tsaka po ng iPad. Kung kaka-install nyo na po ng isang application po katulad po nitong GCash kahit na ayaw po nyo i-update po isa, once na meron po siya available po na update naka-automatic update po siya once na kaka-install nyo na po ng isang application po. Kung matagal nyo na po na-install yung isang application po katulad po nitong GCash po nasa inyo po yan kung i-update po nyo or hindi. Pero dito sa GCash po hindi po natin siya magagamit po kapag hindi po siya naka-update, kapag meron po siyang available na update. Meron po akong experience po dito sa GCash. Hindi ko po siya na-update, mga ilang minuto lang po, tapos mga ilang oras. Hindi ko na po magamit po yung GCash kasi kapag ino-open ko po yung GCash, lumalabas po ay kailangan po natin na i-update para daw po magamit ko po yung GCash. Kaya suggest ko po sin guys para po hindi na kayo maabala po sa paggamit po ng GCash po suggest ko po sa inyo kapag meron po lumabas na update, i-update nyo na po agad yung GCash po nyo para po hindi na po kayo maabala kapag gagamitin po yung GCash. Kung ikaw naman naka iPhone, iPad, punta na po kayo sa App Store. Then same lang din po sila sa Android phone tsaka po sa tablet ng logo. Then ang pangalan po kung kaka-install nyo na po ng isang application po katulad po ng GCash same lang din po sila sa Android phone tsaka po sa tablet ng naka-automatic update po siya. Mas na meron pong available po na update kapag kaka-install nyo lang po. Kung matagal nyo na pong na-install po yung isang application po katulad po nitong GCash nasa inyo po yung kung i-update po nyo or hindi. Same lang din po sila sa Android phone tsaka po sa tablet para po hindi na po ay maabala, i-update nyo na po para po kapag gagamitin po nyo yung GCash ay okay na po. Hindi po kayo puputulin agad kasi para hindi na po lumabas po yung kailangan pong i-update po yung GCash para po magamit po. Meron po akong video guys na meron po nagpaload sa akin sa Paymaya. Ilalagay ko lang po dito. Pause ko na itong video na ito. Okay, nakita nyo naman po yung oras ko sa intro tsaka po dito ay nauna po yung oras dito kasi nga po nagmamadali po yung may-ari. Nagpapasend po siya guys ng balance po sa Paymaya. Yung ituturo ko po sin guys kung paano ba maglagay po ng balance sa Paymaya gamit po yung GCash. Kasi ang business ko lang po guys ay GCash lang, wala po akong Paymaya. Pause ko muna itong video na ito kasi maglalagin muna ako ng account ko po sa GCash para hindi po ma-hack guys. Pause ko muna itong video na ito.
Okay, nakalagin na po ako. Remind me later lang po natin yan. Then, andito na po tayo. Nakita po nyo, naka-hide po yung balance ko. Kung gusto po nyo matutunan po yan, ilagay ko din po sa description na video pag isa yung tutorial na yan. Pati na rin po yung mga nagawa ko po ng mga tutorial po sa Gcash. Meron pong playlist po yun na para i-click nyo lang din po isa. Ilagay ko din po sa description ng video po isa yung tutorial na yun guys. Then, punta po tayo dito sa transfer. Ang pinapalagay po sa akin guys ng may-ari po ay 100 pesos lang po. Baba lang po natin. Meron po tayo guys dyan na makita po na view all. Click po natin yan. Yung tatlong tuldok na yan. Pwede po natin i-type po dito ay Paymaya. Pwede rin po natin dito hanapin po. Para po hindi na po kami mahirapan, i-type lang po natin dito. Marami pa po guys na hindi pa po nakakalam nito kung paano ba maglagay po ng balance sa Paymaya gamit lang po yung Gcash po natin. Type po natin dito ay Maya. Yan, nakita po nyo. Maya pala ito type po nyo hindi po Paymaya. Pasensya po, nagkamali po guys nakita po nyo, meron po kayo nakita guys dito na Maya Bank Incorporation guys. Then, ito po yung Maya Philippines Incorporation Maya Wallet. Ito po yung i-click po natin. Itong Maya Wallet. Click po natin yan. Kasi dito po guys ito po yung Paymaya po na application. Dito po natin ilalagay po yung kung ilan po yung gusto po natin. Ito po yung max po yun na pwede po yung ilagay. Yan. Then, ito po yung balance ko po. Naka-hide din po siya para po hindi ma-hack. Then, yung account name po niya. Yung account name po, dapat alam po yung account name po yun sa Maya na, Paymaya na isasend po nyo guys. Then, yung account number naman po, yun po yung number po ng Paymaya po niya. Then, ito naman po yung send receipt. Ito po yung ma-receive po yung sa email po nyo. Kung ano po yung nakalagay po na email sa Gcash po nyo. Pause ko muna itong video na to kasi maglalagay muna ako guys ng account name. Then, maglalagay muna tayo guys ng ng 100 pesos. Then, pause ko muna kasi maglalagay muna ako ng account name. Okay, nakapaglagay na po ako ng account name. Then, account number naman po. Pause ko muna itong video na to kasi maglalagay muna ako guys ng number. Nakapaglagay na din po ako ng account number. Naka-hide din po siya para po hindi po nyo pagtripan po yung customer ko po, yung client ko. Then, send money na po natin. Nakita po nyo, dito po yung mga informasyon po. Ito po yung mangyari po sa inyo kung wala po kayong Paymaya po na application. Then, meron po siyang fee. Ito po yung amount. 100 po yung i-transfer po natin sa kanya. Then, ito pong fee. Ang ginagawa ko po, di ba meron po siyang fee. Ang sale ko po dito ay 120 po. Then, tubo ko po 10. Baba natin. Kung magbibusiness po kayo guys sa kanila po nyo ipabayad po yung 15 bukod pa po yung itutubo po nyo. Then, I confirm that the details are correct. Check na po natin yan kung tama na po yung nailagay po nyo. Check natin. Then, pay po natin yung pay PHP 115. Yan, processing na po siya. Wait lang po natin yung code. Pause ko muna itong video na ito kasi maglalagay muna akong code. Okay, nakapaglagay na po ako ng code. Naka-hide din po siya kasi sabi nga po kapag may nag-text pa sa atin ng code, wala daw po natin ipakita sa iba para po hindi po ma-hack po yung mga account po natin katulad po ng Facebook, bank account, katulad po nitong Gcash, yan. Basta huwag nyo papayta guys yung yung code po nyo para po hindi po ma-hack po yung mga account po nyo. Then, submit na po natin. Okay na po yun guys. Nakatakip na din po yung mga informasyon. Na ito po yung bank, then yung account number, account name, receipt, then yung transfer date. Na ito po nyo, bank transfer is being processed. Ibig sabihin po, pinaprocess pa po yan And ito po yung
Nakita nyo pa rin po yung fee tsaka po yung transfer amount. Then yung total. Ito po yung ano po niya guys, yung transaction ID. Then ito po yung reference number. Then ito po yung InstaPay invoice number. Mas maganda guys, screenshot nyo ito kapag hindi po pumasok po yung pinasa po yung na balance sa Paymaya, ay meron po kayong ibibigay po kay GCash kapag nagka-problema po. Depende po dito guys kung kailan po lalabas po yung resibo po sa Gmail guys. Ito, katulad po sa akin, lumabas na po. Ayan. Nakita nyo naman po. Ayan. Ano din po yung isa. Tinakpan ko din po yan para po hindi po niya makita, naka-hide po yan. Ayun po yung information po guys na na-send na po. Ayun GCash, bank transfer. Kapag lumabas na po yung ganyan, ibig sabihin po na-send nyo na po sa Paymaya po nyo, or sa Paymaya ng pamilya mo, kaibigan mo, best friend mo, mahal mo sa buhay. Basta guys, anong dahilan po nyo? Bakit po kayo magsisend po sa Paymaya? Yun lang guys, share ko po sa inyo paka-share po ito mismo video sa mga kakala nyo guys na wala pong Paymaya pero meron po silang GCash para po kapag meron pong nag-ano sa kanila guys or nag-ano sa atin, ay alam na po natin kung paano ba mag-send po ng balance po sa Paymaya gamit po yung GCash. Pati na rin po guys sa mga nagsisimula po na mag-business po sa sa GCash na ayaw po nilang ng Paymaya. Kapag sinare nyo ito yung mismo video sa mga kakilala nyo guys, kahit na din yung kakilala na dami itong views, mas madami tayong natulong na tao. Yun lang po, masarap po. God bless po, ingat po kayo.